We will vet first kung ano yung talagang according to rules, no? Nasa according to form. Kasi baka ma-technical yung iba no? And then, we will also, the committee will review nga kung ano talaga yung may grounds. Dadaan muna sa vetting o masusing pagsusuri ang mga reklamo laban sa ilang senador upang matukoy kung alin ang may sapat na grounds ayon kay Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson, Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Paliwanag ng senador, tutukuyin muna ng komite alin ang maaaring ituturing na frivolous o walang sapat na basihan. In case, we will tell the complainants na ayusin nyo. If you would decide so to refile, kung sakasakali. So, pag-aaralan naman namin lahat yan Siguro we'll take it one case at a time or two at a time kung depende, no? But now we have already given all the information on the cases and the nature of the cases and some other information. Ngunit ayon kay Senator Ejercito, hindi pa maaaring aksyonan ang alinmang reklamo hanggat hindi formal na na-adopt o naipapalathala ang mga bagong patakaran. Inaasahang mailalathala ang malinis na kopya ng mga panuntunan sa lalong madaling panahon para makapagsagawa na ng susunod na pagpupulong. Sa ngayon, naipabatid pa lamang sa mga miyembro ng komite ang listahan at kalikasan ng mga reklamong inihain. Ngunit hindi pa ibinibigay ang kumpletong kopya ng mga ito. Now we will only inform them, no, yung pong mga may complaints, mga kaso, after we can only act. The committee can really formally act after the publication. So March 18, no, yung scheduled. Kasunod nito, kapag may nakita aniyang sapat na batayan ay saka lamang aabisuhan ang mga respondent at bibigyan ng pagkakataong sumagot. Bukod dito, posible ring maimbitahan ang mga complainant at respondent sa mga gagawing pagdinig. Ayon sa senador, mayroong 6 na reklamong naihain sa komite, ngunit hindi muna niya maaaring pangalanan ang mga respondent hanggat hindi nakikita ng komite na may sapat na batayan ang mga reklamo upang maiwasan ang posibleng paninira lalo na sa social media. I cannot divulge, I cannot divulge the names of the senators. So it has been agreed by the committee members that we will only divulge yung pong mga may complaints na mga senators the moment there is really the committee finds sufficient ground doon po sa complaints. Nilinaw rin ni Senator Ejercito na rekomendasyon lamang ang maaaring gawin ng Ethics Committee dahil ang pinal na desisyon ay nasa kapangyarihan pa rin ng Senado sa plenaryo. Pag talagang malala, siguro suspension or kung malala, din expulsion. The Ethics Committee will just recommend. Again, it will be the body who will decide as a whole. Handa namang mag-inhibit ang chairman ng komite na si Senator Ejercito kapag tatalakayin na aniya ng komite ang reklamo laban sa kanya. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.